Kupagid ma'am, do alerto ang iya nga hunahuna kagkapagsik sa iya. Sige, ambalan ko man bala ang iban nga mga ginikanan anti nga painomon nila ang ila nga bata sinang IQZ vitamins. Gani, sa mga ginikanan dira, painuman na ninyo ang inyong mga kabataan sang IQZ vitamins. Ini may arasang TLC, conturin, lysine, kag chlorella growth factor makabuligid sa inyong mga kabataan nga madali magdako, magtaas, kag mangin maalam. Tandaan, IQZ vitamins available sa tanan nga La Forteza Pharmacy kag sa Max FM stations Region 1. Alam mo ba, ang Max Capsule, hindi mo malilimutan. Kapag kailangan mo ng kapartner sa iyong healthy lifestyle, Max Capsule, ang Max Sakto! Ang Max Capsule ay isang dietary supplement na naglalaman ng Garcinia Mangostana L. Mangosteen Xanthones mula sa tinaguriang Queen of Fruits. Kilala ang mangosteen sa taglay nitong natural antioxidants na tumutulong protektahan ang mga selula laban sa oxidative stress dulot ng free radicals. Bakit piliin ang Max Capsule? May Garcinia Mangostana L. Mangosteen Xanthones. May natural antioxidants. Suporta sa pangkalahatang kalusugan at wellness. Madaling isama sa inyong araw-araw na healthy routine. Max Capsule, your daily wellness partner. Available ngayon sa La Forteza Pharmacy. Mga nanay, tatay at buong pamilya, naghahanap ba kayo ng masarap at madaling inuming bitamina? Narito ang Gummy Chews. Gummy Chews, ang masarap na chewable vitamins na swak para sa buong pamilya. May taglay itong essential vitamins, minerals at inositol na tumutulong sa pang-araw-araw na kalusugan, sigla at wellness. Hindi na kailangang tiisin ang mapait na bitamina sa masarap nitong strawberry flavor. Siguradong ma-e-enjoy ng mga bata at maging ng matatanda. Madali pang nguyain, kaya walang hirap sa pag-inom ng bitamina araw-araw. Kaya wag nang maghintay. Gawing bahagi ng inyong daily health routine ang Gummy Chews. Gummy Chews. Gummy Chews. Masarap na bitamina, alagang buong pamilya. Nguyain ang sarap, damhin ang alaga. Gummy Chews. Ang bitamina ng buong pamilya. Masarap na, masustansya pa. Ania na ang Max Omega Plus. Alang sa mas ligon nga kasing-kasing, tinaw nga pananaw, kahinsog sa pangutok, ug kanindot sa pamanit. Inom adlaw-adlaw og Max Omega Plus. Live life to the fullest with Max Omega Plus. For a healthy heart and a longer life, Max Omega Plus. Hindi makatulog sa gabi, madalas puyat at hirap makapagpahinga. Oras na para subukan ang Maxi Night Gummies, ang masarap at madaling nguyain na kasama sa iyong nightly routine. May taglay itong melatonin, chamomile, valerian root, L-theanine, L-threonine at ashwagandha extract. Mga sangkap na kilala sa pagtulong sa relaxation at pagsuporta sa natural na pagtulog ng katawan. Huwag hayaang sirain ng puyat ang iyong mga plano. Isama na ang Maxi Night Gummies sa iyong gabi-gabing routine. Maxi Night Gummies. Maxi Night. Maxi Night. Mahimbing ang tulog. Mas fresh ang gising. Maxi Night. Maxi Night. Available sa lahat ng La Forteza Pharmacy. Energy na kailangan mo. Sarap na magugustuhan mo. VY Max Coffee Mix. Masiglang simula, mas aktibong araw, mas matinding kumpiyansa. Kung abala ka sa negosyo, biyahe o araw-araw na gawain, simulan ang iyong umaga ng isang tasa ng VY Max Coffee Mix. May mga piling sangkap tulad ng Tongkat Ali, Horny Goat Extract, L-Arginine. Isang masarap na coffee blend na ginawa para sa mga taong may aktibong pamumuhay. Para sa mga professionals, para sa mga negosyante, drivers, para sa mga laging on the go, at para sa sinumang nais manatiling basigla sa buong araw. Drink smart, stay active, feel the max energy. Mag-message sa aming Facebook page para sa presyo at availability. Hashtag VY Max Coffee Mix. Hashtag Coffee Lovers. Hashtag Stay Active. Hashtag Feel the Max Energy. At hashtag La Forteza Pharmacy. La Forteza Pharmacy, ang butika nga dekalidad na ang serbisyo, ingon man ang mga produkto. La Forteza Pharmacy, ang butika nga makatarunganon ang presyo. Branded man o generic nga medisina, ekipo pang medikal ug uban pa, available kaayo. Asa ka pa? La Forteza Pharmacy nga. Kasaligan sa tanang higayon, panginahanglanong medikal. Garantisado. La Forteza Pharmacy, wholesaler, retailer, distributor of generic and branded medical supplies and equipment. La Forteza Pharmacy, available Mindanao-wide. Max sa balita. Max sa balita. Max sa musika. Max sa musika.
Max sa serbisyo publiko. Max sa serbisyo publiko. Ito ang Max FM. Ang saya to the max. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong din training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kayo ay nakikinig sa School on the Air and Coconut Production ng ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng nyog sa probinsya ng South Cotabato. School on the Air and Coconut Production for Region 12, mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan ng pagnyunyugan. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka sa probinsya ng South Cotabato. Isang masaganang pagbati po ang hinihatid namin sa inyo. Ako po si Zerlyn Maricar Clarete, Technical Staff ng ATI RTC 12. Tungo sa kaginhawaan, Luzon, Visayas. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea. Itong programa ay hatid din sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, PCA South Cotabato at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya inaanayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-eskwela. Mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes, 8 to 9 a.m. sa himpilan na 93.7 Max FM Surala na matatagpuan sa Matinong Building, Surala, South Cotabato. Para sa official text line for greetings and queries, i-text lamang sa numerong 0969-5535-425. Bago po tayo opisyal na magsimula sa ating programa, batiin po muna natin ang ating mga masugid na nakikinig. Mula po sa Sipago Centrala, good morning po kay Ma'am Nelly Cancer Clar. Maraming salamat po sa parating pakikinig sa ating programa. At mula naman po kay Sir Joel Maglasos ng KFMC Lamian and kay Mr. Arnulfo Fatagi Nunyal ng CFO Kabudian Banga, South Cotabato. Good morning din po kay Ma'am Resty Lorete at kay Sir Nilo Gumban ng KMFC Lamian pa rin at Sir Gary Francisco ng KMFC at Ma'am Sofia El Boltorio, Sir Freddy Domorcon, Mayota Coros, Sir Botchoy Arman Francisco mula po sa Midsayap, Cotabato. Maraming salamat po sa pakikinig. Wag mag-alindangan, wag lang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Alam ko excited na ang ating mga kanyog mula sa Santo Niño, Surala, Norala at Banga na nakikinig sa kanilang mga radyo at Facebook Live. Kaya simulan na natin ang ating programa. Noong nakaraang linggo ay inalam natin ang coconut hybridization. Ngayong araw ay makakasama naman natin muli si Sir Kevin Ladrillono, ang Agriculturist 1 ng PCA South Cotabato.
kung saan tatalakayin niya ang Integrated Nutrient Management. Pero bago po tayo magsimula sa ating talakayan, sir, batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig. Hello ma'am, good morning everyone sa mga coconut farmers na nakikinig ngayon o nanonood sa ating live from farmers from Banga, Surala, Santo Niño, and Norala. And sa mga coconut farmers din na nakikinig at nanonood all around South Cotabato Province. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Maraming salamat po, sir. Ano pong feeling sa pagbabalik niyo po bilang bagong resource person ngayong araw po sa ating programa? Same pa din, excited na maka-share ng knowledge about sa ating coconut, and at least makita natin kung gaano ka-active ngayon yung mga farmer natin na matuto para sa another episode ng ating School on the Air. Ayun, maraming salamat po, Sir Kervin. Welcome po muli sa ating programa. Tayo po muna ay magkakaroon ng kaunting break at sa ating pong pagbabalik ay sisimula na po natin ang ating discussion. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. At tayo ay nagbabalik sa ating School on the Air on Coconut Production. Mga ka-agri, huwag na po nating patagalin pa at simulan na natin ang ating talakayan ngayong umaga. Sir Kervin, ready na po ba tayo? Yes ma'am, ready na. Okay po, take the floor, sir. Okay. Good morning ulit sa ating mga coconut farmers at sa mga nanonood, nakikinig sa ating School on the Air. So, ngayon, meron naman tayo another topic or another module na tatalakayin is about integrated nutrient management. No? So, dito para sa title ng ating topic, mautunan natin kung ano yung mga nutrients or ano ba yung mga dapat ano ng coconut, ano ang kanyang mga need, paano ano mga abono, paano pag-apply nito, at ano yung mga available resources natin na pwedeng gamitin sa ating mga farm na at least makasave si farmer, no? So ngayon, ipapakita ko sa inyo dito sa picture sa nanonood dyan, ano yung nakikita natin dito sa slide na ito. Dito sa area or sa bukid, no? Ano ba yung usual na nakikita dito ngayon, no? Na-observe nyo ba ano yung itsura? Ano ba yung normal or not typical itsura ng isang bukid? Ano nakikita nyo dyan, no? May mga puno pero hindi ganoon kadami. And then yung mga damo parang nasusunog. And then may nangyaring soil erosion ang tawag, no? So bakit nangyayari ito? Ano yung causes niya? And then ano yung magiging negative effect nito sa atin, no? So titignan natin ano ba yung soil erosion. So pag-aralan mo natin ano yung soil erosion. Ang soil erosion daw is a process that involves the wearing away of the topsoil. Ano yung topsoil? Yun yung nasa ibabaw na lupa natin, yun yung mataba na part ng lupa. Yun yung tinatawag natin na topsoil. So doon lahat ng mga nutrients na usually na ginagamit na pagkain ng ating mga tanim. So
ang soil erosion, it's a kind of soil, severe soil degradation. Dahil ang cause na, ano ba yung cause ng soil erosion? Number 1 dito, ito yung deforestation and reduced ground cover. 'Di ba sa mga bukid natin, makita natin doon na ano ba yung typical na itsura ng isang bundok. So dapat maraming mga puno, green siya na part. So dahil sa deforestation natin, alam naman natin yung mga area na dating hindi pa napupunta ng tao dahil gusto nang gamitin ng mga tao o make use of it. So nagkakaroon ng deforestation, yung mga logging. So kaya nababawasan yung ground cover doon, kaya prone siya sa soil erosion. And then isa naman dito yung tillage practices. Ano to mga tillage practices usually? Ang example nito is yung ginagawa natin sa bukid na pag na-clearing natin, yun yung kaingin system. Ano ba yung kaingin system? Yun yung pagsunog ng ground doon sa bukid para mas madali siyang ma-clear. So yun pala yung nagka-cause din pala yun ng soil erosion, no? Kasi pag na-clear na yung ground, wala nang mag-hold doon sa lupa. It means pag uulan o may mga mag-flow yung tubig doon, mas may erode yung mga doon, yung ating topsoil. So isa din siya nagko-cause ng soil erosion. So ito din isa din na cause yung rainfall, no, flooding, kasi wala nang mag-hold ng tubig, wala nang mga puno na mag-hold ng tubig sa bukid natin o sa lupa, sa ground. So may talaga na may cause ng soil erosion. And then itong rivers and streams, ito yung pag malakas yung flow ng river o yung ulan, magkakaroon ng ng tubig, mag-overflow. So pupunta doon sa lupa o sa ground. So magkakaroon din siya ng soil erosion din 'yon, no? Magko-cause din ng soil erosion. So ano ba ang effects ng soil erosion? May good ba to o may bad effects? So usually may bad effect talaga siya, no? So ang soil erosion is magko-cause siya ng loss of topsoil. Sabi ko nga kanina, yung topsoil, yun yung pinakamatabang part ng lupa natin, yung itim, no? So, pag na-erode yun, maalis yung taba ng lupa. So, yun yung isang effect ng soil erosion. Bad effect siya actually. Or clogging of waterways. Pag nangyari yun, no, ma-erode yung mga lupa, imbis yung daanan ng tubig is freeway lang siya. Pag nahulog yung lupa doon kasi may erode siya, magkaroon ng clogging ng waterways natin. And then, sedimentation and threat of aquatic life. Pag sobra na din siya, umabot doon sa ating mga naninirahan sa tubig, no, ng mga aquatic doon, mga isda ba diyan. So magka-cause din siya ng threat sa kanila. And then kasali din doon yung mga yung tubig na pupunta sa ating mga karagatan, no? Kasi makakaapekto to sa kanilang mga breeding place or breeding site ng ating mga isda. So yun yung isang effect ng soil erosion. So, ngayon? May tanong, no? Have you ever thought about why we need soil? Bakit din important ang soil? So, ano yung dapat nating i-expect sa ating lupa? And what should it do for us? Importante ba ang lupa, ma'am? Siyempre. Yes. So bakit siya ganun ka-importante talaga sa ating tanim, no? Ano ba yung function ng soil? So, ang function ng soil is yun po yung basis for plant growth. Kung walang, although uso naman yung aquaculture na wala nang ng lupa, pero yung galing doon sa lupa na mga nutrients, yun pa man din yung nagko-cause sa plants na mag-grow, no? Kung walang soil, so walang pagtataniman tayo, walang mga crops dito sa atin ngayon, no? Wala tayong makakain. So without soil, no plants can grow. And kung walang plants na tutubo or matatanim tayo, wala tayong makakain. So hence, we are not able to eat. Wala rin tayong pwedeng matulugan kung walang soil, kung puro lang tubig, di ba? So ang soil din ay nagpo-provide ng support sa ating plant, sa kanyang sa ugat ng ating mga tanim, no? Kasi doon yung kanilang source ng pagkain. So ganun ka-importante ang soil. And ang soil also provides habitats doon sa mga pathogen natin, itong mga fungus, bacteria, itong mga earthworm, at kasali doon yung mga langgam, termites, and beetles.
no? Yun yung habitat nila. And then meron din tayong mga animals and organism na tumutulong to decompose any organic matter that falls upon it. Example nito, yung mga dead plants and yung mga animals, no? Kasi part yan sa ecosystem ng ating ng ecosystem, no, na pag namatay yung isang puno or namatay yung isang hayop, saan siya pupunta? Sa lupa. So yung meron sa doon ma-decompose sila, so babalik pa rin siya sa lupa. So 'di ba dun sa Bible, saan ba galing yung tao? Sa dust, sa lupa. So galing tayo sa dust, pag namatay tayo, saan din mo dadalhin? Sa lupa. Sa lupa rin ulit. So babalik din tayo sa lupa. So it's a cycle, kumbaga. No, so yun yung function ng soil. So kita natin ngayon, no, kung gaano kaimportante ang soil sa ating sa crop. And then ano naman ang function ng lupa. So yung lupa or fertile soils is yun yung nag-act ng parang siyang sponge, no? Kumbaga sa Ilonggo ginasalod niya, no? Ina-absorb niya yung water from the rain para yun yung magiging available naman sa ating mga plants, no? Pag mahulog yung ulan, saan ba siya mauna pupunta? Sa lupa. So pag nahulog sa lupa, yung roots ng plant, yun yung kukuha doon na-store doon na moisture or water na galing sa ulan. And then, some of small organism din daw will help doon to fix the nitrogen, no, from the air for coconut palms and other crops na maging available siya. Kasi alam naman natin, yung nitrogen is nasa air yan siya, no? Pero pag mahulog yan siya, makakasama doon sa ma-process siya ng plants, no, through sa kanilang mga roots or sa air, mahulog siya sa lupa, ma-process, so magiging available naman siya sa ating mga tanim. And then ang soil naman daw, it stores carbon in form or organic matters or yung mga humus, no? Doon pag ma-decompose yung mga crop residue natin diyan or yung mga dead animals diyan, so magiging carbon yan sa into form na magiging available organic matter, and magiging available siya na pwedeng kainin naman ng ating mga plants or ating mga crops. Okay? So ano naman ang soil fertility? So nasabi natin, sabi ko kanina, yung topsoil yun yung pinakamataba, no, na part ng lupa. So ano ba yung soil fertility? So yung soil fertility is ito yung capacity ng soil to supply nutrients to plant in adequate amounts and in suitable portion. So siya yung yun yung kumbaga kung ano yung nilagay mo doon, ano yung na deposit mo doon sa example sa bangko, yun din yung pwede mong i-withdraw, no? So ganun din sa soil, kung ano yung na available doon ng mga nutrients, yun din yung mga magiging available na nutrients sa pwedeng kainin ng ating mga tanim. So the soil has a ability to sustain the growth of the crops, no? So from seeds, pag natanim yung ating tanim dyan, no, until na magbubunga yan siya, sino nag-sustain sa kanya? Yung soil, no? Until no matay yung tanim, si soil andun siya sa parte siya ng buhay ng isang tanim, no? As a result, no, ang various biological and chemical process dun din sa soil nangyayari. Okay? So fact lang, no, unfortunately in most farms, yung ating organic matter o OM in the soil, yung tinatawag natin na humus, yung katabunok, is as low as only na lang siya 1%, no? While in forest soil, kasi sa forest soil yan siya, hindi pa siya nagagalaw, no? Umaabot siya ng 4% na lang yung organic matter doon sa ating kabundukan usually or higher. So now, ano ba yung nutrients? Alam naman natin siguro kung ano yung mga nutrients, no? So, nutrients are the element plants need to grow and need niya rin para makaproduce ng fruits. Kung walang nutrients, walang tanim, wala din siyang maproduce na bunga. So, most of them are abundant sa ating soil. So, but many plants naman have difficulties to absorb them kasi mostly sa kanila is connected sa soil particles, no? So ang nutrients, yan yung kumbaga ang
yung part ng sa lupa na kung walang nutrients, hindi mag-grow yung ating tanim. So, the more organic matter in the soil, the better crops can absorb and mobilize those nutrients. So, yung organic matter pala sa soil, yun yung tumutulong sa ating mga tanim na magiging available yung mga nutrients at kumbaga makakain nila, magiging available sa lupa dahil doon sa organic matter na tumutulong na ma-absorb nila yung mga nutrients na available sa lupa. So, kasama din doon yung mga soil organisms. So, yung mga nabubuhay doon na mga organism sa lupa, yun din tumutulong na i-process nila yon na maging available din sa ating mga tanim. So, may tanong, paano natin ma-improve ang soil fertility? Kasi nandyan naman yung lupa. So, ngayon, paano naman natin yun siya na ma-maintain or mapapanatili yung kanyang fertility or yung taba doon sa lupa? So, yung organic matter, dapat kailangan siyang ma-recycle. So, kung yung fertility is low na, ang kailangan doon, yung mga organic matter is dapat mababalik doon sa ating lupa o dapat maibalik doon sa ating lupa. So, soil needs to be covered to protect the organism, yung mga nakatira doon sa lupa, para ma-avoid din yung soil erosion. Now, in addition, it is better to avoid plowing. Pero, kasi daw, bakit ina-avoid yung plowing daw? Kasi ma-disturb yung mga organism na nagpa-process doon sa soil. And it removes the protection against erosion. Pero ano to siya hindi naman sa lahat ng panahon. May time naman din na kailangan mo talaga mag-plow. Example, tatanim ka doon ng isang crop. Pero so kailangan mo pa rin i-plow yung lupa. Pero kung frequent na talaga, makaka-disturb na rin siya doon sa ating pananim, sa ating lupa, and then ma-disturb din yung mga organism na nagpa-process doon sa soil. So ano yung mga good practices na dapat nating i-observe sa ating mga coconut farm? So number 1 is no burning of plant residues in the farm. Okay? Kung face to face tayo, ipapataas ko talaga yung mga kamay nyo kung sino sa inyo doon yung hindi nagsusunog. No? Lahat siguro tayo dito guilty, no? Na sa ating mga farm, minsan hindi maiwasan na talaga tayo. Susunugin talaga natin yung mga residue kasi makita natin doon na madumi, gusto natin malinis, wala tayong makita mga kalat, so sinusunog natin. Pero mali pala yun, no? To have a good agricultural practices sa ating farm, so iwasan natin yung pagsunog ng mga plant residue doon. Kasi, pwede naman natin yun siyang ibalik ulit sa lupa. Kung ma-decomposition siya, pero dapat nasa proper, paano siya ibalik doon sa lupa. So, one way doon is yung paggamit or pag-apply ng itong mulching. Ika number 2, o placing plant residues o yung mga husk o yung bunot natin o yung mga dahon nakita sa picture dyan, doon itatabo natin doon sa puno ng nyug natin. Kasi eventually, pag madunot yan siya, kakainin ng mga microorganism, ma-process siya down, magiging available naman sa lupa. Yung mga nutrients na meron doon, is pwede namang gamitin ng ating nyug. So, yun ang effect ng mulching. And then, isa nito is makukonserve din yung moisture sa lupa. Dahil doon sa, hindi na i-expose yung roots natin, yung lupa, dahil doon sa mga plant residue na tinatabo natin doon sa puno ng ating mga nyug. So, yun yung magiging effect ng mulching. So, next, ang pag-practice naman ng crop rotation. Ano yung crop rotation? If a farmer is planting cash crop as intercrop sa ating coconut, so, after nun ma-harvest yung cash crop niya, so, ang farmer naman, pwede tayong magtanim ng mga leguminous plant. Like, for example, peanut, munggo, or soybeans. Kasi itong mga leguminous plant are nitrogen-fixing plant. No? Kinukuha niya yung mga nitrogen fixing plant. Ito yung mga plant na kinukuha nila yung nitrogen sa air and then ipaprocess niya yon, i-store na doon sa lupa para yung nitrogen magiging available sa lupa ulit. So yun yung good or kagandahan pag tumatanim tayo ng mga leguminous plant sa ating area. Hindi tayo patuloy, example, nagtatanim tayo dyan ng mais, puro na lang mais. Kailangan, din tayo, natin tong crop rotation. Diba sa mga palayan, no? After nagtanim tayo ng palay,
Kung may time doon na magpahinga yung lupa, naglalagay sila ng munggo. So yun yung isang green manuring tawag nito, no? Para maging mababalik yung nitrogen sa lupa, nagtatanim ng munggo para i-fix yung nitrogen doon sa air, idadala sa kanyang roots, sa soil. Sa next cropping, mas marami ng nitrogen doon sa lupa dahil doon sa pagplant ng mga leguminous crops doon. And then number 4, para natin yung fertility ng lupa. Ito yung isa sa maganda or dapat nating gagawin sa ating farm, yung pag-apply ng abono. So itong applying of agricultural salt, pag namumunga na, alam ko sa mga farmer natin dito na naka-avail na ng fertilization project ni PCA. So naglalagay tayo doon ng 2 kilos of agricultural grade salt fertilizer galing doon sa 1.5 meter palibot ng puno. Doon mo ilalagay yung abono, no? So pag nag-aabono tayo, ano yung i-expect natin doon? So ang ma-expect natin doon yung fertility ng soil, gaganda, and then ano yung makukuha nyo later on pag nag-abono kayo? Siyempre yung bunga, no? Ma-harvest, makakaroon kayo ng magandang harvest pag nag-aabono tayo. And then number 5, if possible, lalagay tayo ng boundary canal, no? 1 foot ang kanyang deepness and 1 foot din ang wide during malakas yung ulan or rainy season, para yung tubig na galing sa labas hindi siya doon papasok doon sa farm natin, no? Para hindi siya magkukos na mai-erode yung mga topsoil natin doon, yung topsoil sa ating farm, no? And then planting of high valued crops, no, as intercrops sa ating coconut to have additional income in the farm and also to prevent soil erosion. Kasi ang soil erosion naman is nagko-contribute din siya sa soil acidity, no? So kahit di tayo mag-focus lang sa monocropping, no? So dapat pag nakatanim tayo ng nyog, ang nyog kasi natin every 3 months lang tayo karoon ng income yan. So ano yung magiging income natin for while waiting for 3 months? So magtatanim dapat tayo ng mga high value crops diyan or intercrops, so that yun din yung magtutulong sa atin na pang-ulam or pang-bigas while waiting sa coconut natin as our main crops, no? So yun siya, intercrop ang isang solusyon din para maiwasan itong soil erosion. And number 7, planting of nitrogen-fixing shrubs such as Flemenja, Rinsoni, or Indigofera. At saka kung meron ka naman meron kang mga small ruminants like kambing, pwede mo nito ipakain sa kanila, no? So dual ang purpose niya. Sila yung magiging nitrogen-fixing shrubs doon sa iyong farm. At the same time, pwede mo pang ipakain ito sa mga kambing mo, no? And then mag-cost ito siya na magtaas yung ating volume or yung harvest natin in the following 2 years, no? And then din ito yung moisture ng lupa, ma-conserve din. Ito yung usually ginagamit pag mahulog din siya na cover crop sa ating mga coconut. Kung gusto natin monocropping lang, o pwede ito yung pwedeng ilagay sa ating mga coconut farms. And then isang technique din dito is itong plant ng hedge rows. Ano ba yung hedge rows? Ito yung isang planting system na tatanim tayo ng shrubs sa tabi ng ating main crop. Para anong purpose nito, no? Ito sila yung mga nitrogen fixing shrubs na tutulong din na mag-fix ng nitrogen sa air, maging available sa lupa. So paano siya gagawin, no? Ideal are double rows left and right. Nakikita sa picture, no? Dito sa left side, meron dito isang row o isang linya na tinaniman ng mga Flemenja. And then sa kabilang side naman, 50 cm apart, another line naman doon, no? So seeds are planted na shallow furrows and are slightly covered lang. Kasi ito mga crops na ito, no, pag natanim mo lang diyan or nahulog lang yung seeds, tutubo yan. So shallow lang na pag-cover or slightly covered lang, tutubo na siya diyan. Depending sa kind ng shrub. Ito yung ratio niya, no, 1 kilogram of seeds can
can plant up to 100 meters. So andito din yung cost niya. So ang per kilo ang seeds daw is nasa 500 pesos per kilo. Although available naman to sa ating mga surroundings, no, sa mga farms, pwede nitong paramihin. Gawin nyo tong hedgerows na planting system. So titingnan naman natin ngayon, no, kasi napag-aralan natin kanina ano yung fertility ng soil. Ngayon titingnan naman pag-aralan naman natin yung ano ba yung mga usually nutrient deficiencies ng ating coconut or ating mga coconut trees, no? Ano yung mga common na appearance, ano yung mga symptoms na pinapakita niya para malaman natin ito kulang to sa nitrogen, kulang ito sa ng phosphorus, potassium, or ano pang mga macro or micronutrients. So number 1 itong nitrogen. Paano natin malaman na nitrogen deficient yung isang tanim? So yung nitrogen is usually makita natin yung deficiency niya or sa ang kanyang appearance doon sa dahon niya. Doon sa matured branches ng ating coconut, no? Galing doon sa taas ng dahon, kung nakita sa picture, naging anong color diyan? From green naging yellow siya. Lightly green or to yellow yan siya. And then gradually nag-increase yung yellowing niya yan, as kung yung deficiency naman is makikita na, kumbaga, pag nag-yellow na yung dahon niya. And then, usually, it appears doon sa mature lang na part ng dahon ng coconut. Ang potassium naman can be seen also doon sa matured coconut branches natin, no? So, same sa nitrogen, sa matured part. And then, pero ang kinaibahan nito, hindi siya color yellow, pero ang color niya is para siyang rust-colored leaf spot o spots appear over the coconut leaf. Both sides sa kanyang lines. Nakita nyo dyan, no? Both sides ng itong yung leaves niya, leaflets niya, nakita natin dyan. At this stage, the coconut leaves appears nag-slightly yellow na siya from distance, and yellow, nag-increase yung kanyang yellowing papunta dun sa tip ng dahon. And then yung parang may mga butas-butas, para siyang nasunog kung titignan natin. Kapag ganyan yung nakikita natin sa ating tanim, pwede siyang masabihin natin na deficient siya sa potassium. And then sa magnesium naman, saan siya nakikita? Usually, makita din siya sa mature part ng ating mature coconut branches natin. Makikita itong deficiency niya or yung symptoms niya. Pero ang kinaibahan dito is meron siyang it appears from light yellow and then with 2 green stripes either side of the leaves. Kung hindi siya makita nyo dyan, hindi siya purely yellow pero meron pa natirang green both sa sides ng ating dahon, it means pwedeng sabihin natin na deficient siya sa magnesium. Similarly, doon sa green leaf remains doon sa kanyang stalk, no? As yung leaf daw remains near the base of the leaf, no? Yun siya ang magstay pa rin siya pero yung part doon is meron ding may yellowing na. Although doon sa dulo, doon sa midrib niya is usually magstay pa din na green, no? Makita sa kanyang palwa, no? Stay pa siya na green po doon sa mga leaflets niya, nag-turn into yellow na siya. Yan ang isang symptoms ng magnesium deficient yung ating coconut. And then ito naman, boron, no? Usually makita natin to, sabi nyo bakit may mga deformities? It means ito na ang cause na boron deficient yung ating tanim, no? Deformities doon sa dahon, para siya naga-zigzag. Yan yung pattern na titignan natin, no? And then, yung kanyang bunga, imbes na lalaki, stunted, or hindi na lumaki. Yung dahon niya, parang ito, natitwist yung kanyang, yung leaflets niya, and then, yung kanyang spear leaf, may deformities. Pag ganyan yung nakita natin sa ating farm, so, isang doon is, it means boron deficient, yung isang tanim natin. And next, itong phosphorus. So, usually, color yellowing pa rin, pero common ito sa mga lupa na acidic
or alkaline soils with deficiency, yung leaves niya turn into purple or mag-cause din na babagal yung growth ng ating tanim. Kasi yung dahon diyan pinaprocess ng tanim yung kanyang pagkain, no, from the sunlight. So kung may yellowing or may chlorosis itatawag doon na hindi na normal sa dahon, magka-cause na madidelay yung growth ng ating tanim. So yung immature coconut leaf shedding occurs primarily and indicate reduce ang growth ng kanyang growth, yung size and number of leaves. Pag yan na makita natin, it means phosphorus deficient yung ating coconut. So ano yung role naman? Bakit nagtatanong ibang farmer natin, sir, ba't puro asin lang binibigay ni PCA? So i-explain ko ano yung role ng agricultural grade salt fertilizer natin, ng AGS natin sa ating coconut and sa other fruit trees din, hindi lang sa coconut. So ano ba yung use ng ano ba meron doon sa asin? So ang asin is meron siyang sodium chloride or NaCl, also known as common salt natin, no, which is a kind of fertilizer na beneficial and nagko-cause na magkaroon tayo ng increasing sa production ng ating coconut. And ano ba ang salt? Salt naman is cheapest siya and considered din na best source of chlorine to increase copra weight per nut and copra yield per tree. No, hindi siya yung ilalagay mo dun sa copra mo para bibigat. Hindi ha. Ang asin is ginagamit siya as abono to increase yung copra or yung bigat ng ating nut. So kung mabigat yung nuts natin, ipapasa natin into copra. So it means mas mabigat yung copra pag ibibenta na natin. So pag mabigat yung copra, it means high yield, high income. So however, common salt as fertilizer can be combined also with nitrogen containing fertilizer. Kaya pinapartner namin sa 2100 or yung ammonium sulfate. So ano yung advantages? So advantages ng AGS natin is number 1, cheapest siya, easy to apply, and accelerate crop growth and development. And then ano pa ba? I-increase yung copra weight. So pag sinabi ko kanina, pag mabigat yung ating copra, so lalaki din yung kita natin kasi mabigat yung ibibenta natin eh. And then reduce din yung leaf spot and damages dun sa ating tanim. And also dahil organic siya, environmental friendly siya. So the benefits of using salt fertilizer, increase yung thickness ng ating coconut meat, increase number of nuts, and makes the coconut drought resistant, no? Hindi siya ganoon maapektuhan kapag uminit pag abunuhan natin siya ng asin. And hindi lang drought resistant siya, resistant din siya sa pests and diseases. Kasi ano yan, kung healthy isang tanim, it means hindi siya ganoon madaling kapitan ng sakit. Same lang sa tao yan. Kung healthy ka, hindi ka ganoon, malakas yung immune system mo, hindi ka basta kakapitan ng sakit. So ito yung fertilizer guide or fertilizer recommendation sa coconut natin from this age, from field planting, 6 months up to 5 years and above. And then, ano yung mga nutrient requirement per puno? Andito yung nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, sulfur, and chlorine. So, hindi ko ito iisahin. Ito yung recommended na ni Doc Magan noong 1998. So, i-check nyo lang kung may picture kayo or screenshot, pwede nyo ito maging basihan, no? Sa pag-a-apply ng abono or ano ba yung mga needs ng ating tanim. So, ito naman yung fertilizer recommendation if yung area natin is within 2 km from the coastline. Although, wala naman dito sa ating coastline, no? Sa South Cotabato. So, ito, kung meron kayong mga area sa malapit sa coastline o coastal areas, ito yung fertilizer recommendation natin. If sufficient siya ng potassium, ito yung need niya lang. No? From field planting, 150 grams na ammonium sulfate, ihalo natin sa common salt na 80 grams. Up to 5 years naman, 1.5 kilograms na ammonium sulfate, ihalo natin dun sa common salt natin na 1.5 kilos na lang. If deficient yung soil, ang potassium doon sa ating soil, ito naman yung recommendation rate niya. No? Iba naman siya. No? Medyo mas marami ang
ating common salt o yung ano natin, pwedeng i-apply doon sa lupa. Pero paano natin masabi na potassium deficient siya or sufficient? Dapat magpa-soil testing tayo. Basic, no? Sa ating mga farms, before tayo mag-apply ng abono, mas maganda na mag-ano muna tayo, mag-soil testing. Andiyan naman yung partner natin, ang Department of Agriculture sa ating OMAG, no? Pwede tayo mag-request dyan for, for soil testing para malaman natin at ma-address talaga natin kung ano yung mga deficient doon sa ating mga farm. Kasi sa iba't ibang area, iba-iba naman yung doon, deficient natin, no? And then, sa mga area naman na malayo sa coastline o sa coastal area or from 2 kilometers. So, ito naman yung recommended rate natin, no? From field planting up to 5 years. So, sa mga potassium deficient and sufficient, ito sa both sa left side and right side ng table natin. So 1.5 kilos pag namumunga to, up to 2 kilos na common salt ang pwede nating ilagay. Okay? So screenshot nyo na lang yan or kung maka-take note kayo, mas maganda. Sir, meron po tayong tanong. Sige. Daw po ba yung mga dahilan kung bakit po nalalaglag yung bunga ng mga nyog na hindi pa pwede i-harvest? Yun na yung isang sir. It means siya, mayroong nutrient deficiency sa ating mga tanim. So, para ma-prevent yung paghulog ng bunga, lalo na yung immature nuts pa, no? Hindi pa siya dapat i-harvest na hulog na. So, kulang ng abono yung ating mga pananim. So, ito na yung subukan natin, sir o ma'am. Pag-apply tayo ng abono, and then yung ba yung recommended date ni PCA, yun susundin natin. So, we are sure na hindi na ulit mangyayari yun na mahuhulog yung mga tanim natin, yung bunga natin or immature nuts pag nag-apply tayo ng tamang recommended rate at tamang abono na dapat gamitin sa ating mga tanim. So, isa naman dito na practices, no? Aside sa inorganic fertilizer and asin natin, pwede rin tayong maglagay ng mga organic soil amendments. Ano ba to? Ito yung mga bio fixers or green manuring. Like sinabi ko kanina doon sa mga pagplant ng hedgerows, no? Pwede natin siyang gamitin yun na ilalagay doon sa ating mga tanim. Like for example, itong Fleminja, Rinsoni, or ipil-ipil o kakawate o madidi kakao. Paano pag-apply doon? So, i-trim natin yun siya. And then, ilagay doon sa base ng ating coconut, 2 meters away, doon natin ilagay yung mga dahon. Kasi kung ma-decomposition, itong mga dahon na kasi ito, siya, rich in nitrogen. Pag yun siya, madunot, ma-decompose, yung nitrogen mag-stay sa lupa. And then, pwede siyang gamitin na ng ating coconut. And then, pwede din naman yung pag-apply ng animal manure like goat manure, chicken dung, and cow manure. Ano yung pag-apply nito? I-broadcast natin yung 10 kilos of dried manure around the base of coconut. Dapat yung dried hindi yung fresh. Kasi kung fresh pa, hindi yun siya advisable kasi number 1, mainit yun. And then, possible pa siya ng mga contaminants yung tae ng goat o chicken ba niya, no? Hindi siya advisable na gamitin. And then, paggamit din ng coconut-based residue as fertilizer sa ating coconut, itong coco peat or yung binibigay ni PCA na coir-based organic fertilizer. So, gano'n siya karami? O ano yung kanyang recommended? Kung coastal areas, 1 ton per hectare or 8 to 10 kilos per tree per year. Kung sa inland naman, dito sa atin, is 1.5 ton or 1,500 kilos na CBOF or coco peat na dapat nating ilagay doon sa ating coconut farm as coconut-based residuals na manure. Andito yung rate, no? At saka ito yung rate ng pwede nating ihalo sa kanya na na potassium chloride. So kung mulching naman itong mga coconut dry leaves o coconut husks, branches, i-mulch natin siya sa base ng coconut about 2 meters radius, no? Bakit 2 meters palagi? Kasi doon lang yung part ng coconut natin na nag-absorb ng mga nutrients from 1.5 to 2 meters from the base of the coconut. Kaya doon natin nilalagay yung abono.
So same. After that, no, kung may mga ano tayo, budget din. So aside sa mga mineral fertilizer or organic fertilizer, pwede tayo mag-apply ng haluan natin ng ammonium sulfate, ganon. Kasi kung ano kasi yung ilalagay natin sa ating mga tanim, ano yung dapat abono na dapat ilalagay, susundin natin yon to achieve yung higher yield. And kung higher yield, so mataas din yung pwedeng ma-income ni farmer. So this will end my lecture. Ang ating tandaan lang na yung lupa is like a bangko or it's a bank, no? So kung ano yung i-deposit natin doon, kung ano yung laman niya lang, yun lang yung pwedeng i-withdraw ng ating tanim. So dapat maging wise tayo, mag-abono para mayroon tayong ma-harvest, and then hindi lang basta lang ma-harvest, makaroon tayo ng higher yield sa ating mga pananim, no? So yun lang ang aking lecture for today. I hope na mayroon tayong matutunan sa nutrients and about sa soil fertility, and ma-apply natin to sa ating mga coconut farms. Okay, maraming salamat po, sir. Meron po tayong, sagutin po muna natin yung ilang katanungan. Yes, sige. Sige po. Sir, ang may nagtanong po, kung pwede daw po ba na bago po magtanim ay, pagtapos ng tanim ng niyog, pwede daw po ba tayong magbinyag para daw po mas malaki at mas maging mabigat ang bunga ng niyog? May magdilig. Opo, yun talaga, pwede siya. At saka yun din recommended natin na pag magtanim tayo, kundi naman rainy season, actually ina-advise si PCA pag rainy season, yun din yung pagtanim or pag-abuno. Pero pag na times na wala, feel natin na walang ulan, so pwede natin diligan. Mas maganda nga na diligan yung tanim. Tanong naman po ni Sir Neil Vic, Sir, pwede pag magtanom ka kalubi, butang andaan ka abono, ano kadamo if pwede, kag ano ang abono nga ibutang? Okay, so yung tanong ni Sir is, doon tayo sa basal application. Yes sir, recommended natin yan na pag magtatanim tayo ng nyog, before siya ilalagay yung nyog, maglagay tayo ng basal fertilizer. So, pwede nating ihalo itong asin at saka ammonium sulfate. Ganong karami? Pwede tayong maghalo ng 150 grams na ammonium sulfate o 2100 ihalo doon sa 200 grams na agricultural salt. So, sa pagbutas kasi, dapat yung topsoil, i-separate natin doon sa subsoil. Bakit? Kasi yung topsoil, yun yung mataba, di ba, na part? Yung subsoil, separate natin yon. And then, ilalagay natin yung fertilizer, una yung fertilizer, and then, first out, first in. So, yung topsoil, yun yung una nating ibalik, and then, ilagay yung subsoil before ibalik ulit, before itatanim yung ating nyog. So, mas maganda yung growth ng tanim natin pag nakapag-apply tayo ng basal fertilizer. Ayun, maraming salamat, sir. Sana nasagot po namin yung mga katanungan na ipinadala nyo. At dyan po nagtatapos ang ating discussion patungkol sa Integrated Nutrient Management. Maraming salamat po ulit, Sir Kervin, para sa isang malinaw at komprehensibong pagtalakay ng ating topic ngayong araw. Sir, bilang pagtatapos, ano po yung mga mensahe nyo para po sa ating mga SOA enrollees? Before we end sa ating lecture or episode for today, kung ano yung natutunan natin ngayon, like yung sinabi ko nung last na session natin, i-share natin sa ating mga kasamahan na manguuman ng lubi, and then sa mga member ng ating mga grupo dyan sa inyong lugar, and i-apply natin ito, no? Kasi pag i-apply natin itong mga natutunan natin, magiging part na rin siya ng system natin, and eventually, kumbaga, nagiging regular practices natin to as coconut farmer. Kasi yun naman ang goal ng government natin, na tulungan kayo to have magandang harvest. Kasi yun yung, kaya andito si PCA na para tutulong sa ating mga coconut farmers. So yun lang po, maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay ang mga coconut farmers. Good morning and God bless everyone. Muli, maraming salamat po, Sir Kervin, at salamat rin sa paglalaan ng oras upang makasama kami ngayong araw para sa ating ika-6 na episode ng School on the Air on Coconut Production for South Cotabato.
Para naman po sa ating mga tagapakinig, muli po naming ipinapaalala ang ating School on the Air on Coconut Production for South Cotabato ay mapapakinggan dito lamang sa 93.7 Max FM Surala na matatagpuan sa Matinong Building, Surala, South Cotabato. Para naman po sa inyong mga pagbati at katanungan ay maaari po kayong mag-text sa aming official text line na 0969553545 o hindi naman kaya ay i-comment sa ating Facebook Live. At dyan po nagtatapos ang ating ika-6 na episode ng School on the Air and Coconut Production para sa South Cotabato. Para po sa ating mga kaunting paalala, maaari nyo po kaming i-like and i-follow sa aming social media accounts. Katulad po ng Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12. Available na rin po kami sa Instagram and Twitter at ATIRTC12. Para po sa karagdagang kaalaman, maaari nyo rin pong bisitahin ang elearn.eextension.gov.ph. Abangan ang ating next episode sa Webes, August 20, dito pa rin sa 93.7 Max FM Surala sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga kung saan tatalakayin naman natin ang Integrated Pest Management on Common Coconut Pest. Siyempre, kasama pa rin po natin ang PCA South Cotabato. Sa ngalan ng aming ATI Director, Engineer Remelin R. Recator, MNSA SESO 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISDOIC Chief Carl Louis Salibio, Governor of South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr., PCA South Cotabato, Division Manager Sir Jesse T. De Monteverde, ATI RTC 12 OIC Center Director Jesse V. Baldea, CFIDP Region 12 Focal Person and OIC Assistant Center Director Ma'am Hana D. S. Giamad Pongpong. Ako po si Zerlyn Clarete na nag-iiwan ng isang magandang umaga para sa ating mga bayaning magsasaka. Hiyog-hiyog tayo para sa kinabukasan. Hukok-hukok ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Laging walang time o pagod si Mister, baka tongkat ali, and horny goat with extra lang ang kulang. It increases testosterone levels in chasing sexual vitality and